latest na showbiz updates, ihahatid na ngayong Lunes. At syempre pa ang latest scoops ng mga host. Abangan! Ito ang chikahang always the best. Ito ang intrigahang always up to date. Ito ang nag-iisang ang latest of late. Ang latest ngayong Lunes, mga bigating chika ibibigay na. Relasyong bossing Vic Soto at Pauline Luna ikinukumpara sa nasirang comedy king Dolphy at Shasha Padilla. Ang latest, ang naglalakihang showbiz balita ihahatid na. Jericho Rosales, Christine Hermosa, Micael Daes at Carla Abellana imbitado sa anniversary ng isang Cambodian TV network. Ang latest, mga nagbabaga at nakakapasong issue, tatalakayin na. Ang parangal ba na ibinigay sa artistang si Paulo Avellino, babawiin? At ang latest mga ngayong Lunes ng gabi mga kapatid, ang maiinit na kwento ilalantad na. Ay de las Alas at Jed Salang, daig pa raw ang mga bagong kasal ng muli magkabalikan. Ay de las Alas at kasintahang si Jed Salang daig pa ang bagong kasal ng magkabalikan. Matapos ang kontrobersyal nilang tampuhan bunga raw ng fear at insecurities, muling kapiling na nga ni na Jed at Ay ang isa't isa. At batay sa mga pahayag nila, parang newlyweds ang dalawa. Say ni Jed, she needed time. I needed time. She needed space. I needed space. Ibinigay ko sa kanya, ibinigay niya sa akin. Napag-usapan namin. Sinuyo ko siya. Sagot naman ni Ay, thank you, hinabol mo ko. Thank you for not giving up on us. I love you too, babes. At para mabigyan ng guidance ang kanilang relasyon, nagdasal pa sila sa Baclaran Church dahil ang isa sa panalangin ng comedy queen. Gusto ko naman may makasama ako sa pagtanda ko at si Jed ang makakasama ko sa pagtanda ko forever. At tuloy-tuloy pa rin ang maiinit na balita, silipin natin sa ang latest from the press. Ang latest from the press, maririnig na, eksklusibo. Mula sa report ni Reggie Bunoan, Aiko Melendez ayaw na raw ma-in love sa kaedad niya at relasyon nila ni Jo Marie Iliana mas lumalalim na raw. I know for a fact na yung pagmamahal sa akin ni Jo Marie ngayon ay mas matindi pa sa pagmamahal niya sa akin noong kami pa. Kasi nung kausap ko yung son ko, they went to Baguio a week ago. Sinabi ni Andre na, Mom, you know that Dad still loves you very much. Ikaw lang daw ang babaeng minahal niya ng sobra. Kwento pa ng aktres, he still calls me Mama and I still call him Dada. Like kanina, tumawag siya at ipinapaalala nga niya yung pag-uusapan namin tungkol kay Andre kasi papasok na nga sa showbiz. At sabi nga niya, usap tayo kasi namimiss na kita. Hindi man kami magkatuluyan in the end but still yung respeto na ibinibigay sa akin ni Jom, nandun pa rin. Pero sa kabila ng pag-amin ni Aiko sa mas gumagandang relasyon nila ni Jo Marie ay isang paglilinaw naman ang ginawa ng aktres. Dahil si Aiko ayaw na raw ma-in love sa kaedad niya. Siguro I can go as old as 45 since I'm 37 now. Parang father figure. Kailangan ko naman yung mas mamahalin ako kaysa ako yung mas higit na magmamahal sa kanya. Siguro yun yung kailangan kong matutuhan din at pagdadaanan na hindi laging ako na lang ng ako. Dapat pareho. It takes two to tango. Abangan ang iba pang exclusive interview sa Chika mula sa mga kapatid natin sa press. More hot and exclusive stories ibibigayan ng ating kapatid na si IC Mendoza. So tutukan na sa IC Exclusives. Ang latest, ang mga artistang wagi sa Star Awards for movies, wagi rin kaya sa intriga? Ating isa-isahin ang bawat chika at eksena sa mismong awards night mula sa IC Exclusives. At eto naman ang latest. Kasama ko, of course, si Ninang Janice de Villa. No, nakininang hindi. Sa sister ko. Anyway, ang daming mga nangyari sa career nyo. Sobrang busy. Paano mo na mabalanse? Set your priorities. Alam mo, pagka yung priorities mo ay nasa puso mo, yung time management ay mas madali. This 2013, handa na bang umibig si Miss Janice de Villa? Hindi pa. Hindi na muna. Okay na. Looking ba kayo? Hindi naman. No. I'm not looking. I'm not dating. I'm fine where I am right now. I'm busy with work. I'm looking forward to doing more things for myself. Diba? Ini-enjoy ko yung single blessedness. Thank you. At yung mga kapatid, ang latest. Kay Ninang. Ang mga bigating pasabog isusunod na. Christine Hermosa, Jericho Rosales, Carla Abellana, and Micael Daes imbitado sa anniversary ng isang Cambodian TV network. At Paulo Avellino, babawian nga ba ng award? Dahil ang award na ito hindi raw nararapat para sa kanya? Siguradong kaabang-abang ang mga naglalakihang showbiz balita. Tutok lang dahil ito ang Latest!
Ang latest mga programa ng Kapatid Network umani ng kabi-kabilang parangal mula sa iba't ibang award-giving bodies. Mula sa prestiyosong 48 Anvil Awards ng Public Relations Society of the Philippines noong March 5, iginawad sa pangalawang pagkakataon ang Award of Excellence sa online portal na tv5international.com. Iginawad rin ang Award of Merit sa proyektong #AskMissWorldPH at ang Award of Excellence sa Rescue 5 dahil sa natatangi nitong serbisyo publiko sa iba't ibang lugar sa panahon ng kalamidad at emergency. Mula naman sa 17th Hildegard Awards for Women in Media and Communications noong March 6, pinagkaloob ang Outstanding Achievement in Broadcast Media Award sa programa ng Radyo 5 na Relasyon, radio program ni na Attorney Mel Santamaria at ABC5 News Chief Lucy Cruz Valdez. Thank you very much to St. Scholastica's College Mass Communication for this award, of course. And we'd also like to thank our listeners for supporting our program, lalo na yung mga nasa kalye, nasa kalsada. Not just those who listen to us from the homes, but also the motorists. Mula sa US TV Awards noong March 7, pinarangalan naman bilang Best Reality Program ang Talentadong Pinoy. At mula naman sa tagapuring Academician ng Aninong Gumagalaw o Gawad Tanglaw noong March 7, nakuha ng Untold Stories ang Best Drama Anthology Award, Money Drop bilang Best Game Show, Public Attorney bilang Best Public Affairs Program, Paulo Villones bilang Best News Program Anchor. Doon din yung particular na pagkilala sa bagong profesyon na pinasok ko, pagiging isang mamamahayag. Very humbling po na ibinigay nila sa akin yung tiwala at ako yung hinirang na best. At syempre pa, lubos namang ipinagmamalaki ang mga parangal na natanggap ng ating mga ka-latest. Itinanghal na Hall of Famer ang ka-latest nating si Dali Ann Carvajal bilang Best Entertainment Columnist para sa kanyang column sa Philippine Daily Inquirer na Dollywood. Their blood, sweat, and tears sa mga teachers para lang parangalan yung talagang sa tingin nila deserving. And 5 years in a row, sobrang nakakataba ng puso. At bukod kay Dali Ann, pinarangalan din ang nag-iisang ka-latest nating nanay na si Nanay Christy bilang Best Entertainment Columnist para sa kanyang column naman sa Bulgar na Most Wanted. Ang Gawad Tanglaw, binibigyan nila ng pagpupugay ang mga manunulat, lalo na sa wikang Pilipino. Unang pag-ibig ko ang pagsusulat. Ako'y maligayang manunulat, mamamatay na manunulat. Pangarap ito na natupad para sa akin. Bonus na lang yung telebisyon kung tutuusin. Sabi ko nga lagi, I will die a writer. Salamat sa Gawad Tanglaw. Mula dito sa Kapatid Network, congratulations! Ikinararangal namin kayong lahat at para sa mga kapatid naming patuloy na nagtitiwala at sumusuporta sa aming mga programa, asahan nyo pa na mas matindi, mas malawak at mas malaking pagbibigay ng saya at serbisyo para lamang sa inyo.